Presyo ng langis simula pa noong Miyerkules. Ayon sa ilang sources, halos 2 piso raw ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang piso naman sa gasolina. Kaya ang ilang transport group umaangal na sa mataas na presyo ng krudo at maging ang sumisipa ring halaga ng spare parts. Kaya ang Pasang Mazda at iba pang transport group gustong itaas sa 10 piso ang kasalukuyang 8 pisong minimum na pasahe sa jeep sa Metro Manila, Central at Southern Luzon. Payo naman ng DOE, magtipid daw muna sa langis lalo pat mahina ang produksyon ng OPEC kahit mataas ang demand sa langis sa Asia at Amerika ngayong taglamig. At sa linggo na nga po mapapanood ang pinakaabangang muling pagtatapat ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ni Juan Manuel Marquez ng Mexico sa isinagawang press conference sa MGM Grand sa Las Vegas. Nangakong dalawa ng isang magandang laban. Hiling ng pambansang kamao sa kanilang mga taga-suporta panalangin upang maging ligtas ang kanilang laban. It's going to be a good fight because both we train hard and we do our best in training, and so we can give a good fight on Saturday. A lot of people knows me. I don't like talking outside the ring. I do my job in the ring. I prepare myself very, very hard, and I want, because I want to give another great show, another great fight. Dagdag pa ni Pacman kung ano man daw ang resulta, mananaig pa rin sana ang respeto sa isa't isa. Ilang araw po bago Pacquiao Marquez 3, nagkasabay nga po sa pagjo-jogging si Pacman at El Dinamita pero hindi po nagpansinan ang dalawa. At handa na rin ang mga libreng live screening ng Bakbakang Pacquiao vs. Marquez 3 dito sa Pilipinas. Kahit po yung mga sundalo na naka-duty dyan, huwag po kayong mag-alala, hindi rin po kayo mahuhuli sa bakbakan dahil may 4 na lugar din pagdarausan ng free live screening para sa kanila. At ayon kay Philippine Army spokesperson Major Harold Caburong, inspirasyon daw para sa kanila si Pacquiao na maliban sa pagiging atleta ay isa ring sundalo na may rango Lieutenant Colonel. At mapapanood po ang live telecast ng labanang Pacquiao Marquez 3 sa linggo ng umaga, dito lang syempre sa Kapuso Network. Go, Manny! Go, Manny! Round 7 at 8, Manny! Ano ba pare? Nag-bet ka ba? Hindi naman, yun lang yung feeling ko. Kasi magaling din si Juan. So, parang mga bandang... Round 11 ako, round 11. Round 11. Wala bang knockout dito? Wala ka round? Pwede ba round 1? Pareho. Wala po po sa knockout? Pwede, no? Depende sa round. Round yung tinupos na ba? Round yung tinupos na. Ganun nga yung usapan ngayon eh. Hindi kung sino mananalo eh. Kung anong round babagsak. Oo, talaga yung ano. Hindi na kung sino. Anong round? Samantala, ipinatupad na ng MMDA ang suspension order ng LTFRB sa prangkisa ng 16 na bus companies matapos ang isinagawang tigil pasada ng mga ito noong Nobyembre ng nakaraang taon. 674 na bus ang apektado sa kanselasyon at suspensyon ng 17 bus companies para pa lang sa unang batch. Posibleng madagdagan pa yan sa susunod na taon kapag inilabas na ang desisyon laban sa 50 iba pang kumpanya ng bus na kanilang kinasuhan. Ang MMDA sinabing walang magiging kakulangan ng bus sa EDSA lalo na ngayong magpapasko. Ang kinanselang kumpanyang Philippine Corinthian Liner ni Claire de la Fuente magsusumiti raw ng apela sa DOTC pero ipinagutos na raw nilang huwag bumiyahe ang kanilang mga bus bilang pagtalima sa suspension order. Inexpresyon naman ng Department of Trade and Industry ang ilang nagtitinda ng Christmas decorations sa Divisoria at matapos ng inspeksyon may ilang nahuli at nakupiska dahil hindi raw pasado ang kalidad ng binibenta. Paalala ng DTI, hanapin lagi ang ICC sticker. Patunay na pumasa ang produkto sa quality standards ng DTI. Yun nga lang, pati ang sticker na ito napepeke na rin daw. Kaya dapat daw kilatisin mabuti ang ICC sticker. Mapapansin na sa original na ICC sticker, nakasaad dito ang serial number, taon kung kailan ito nakapasa sa inspeksyon at kung susubukan mong tanggalin ang sticker ay may matitira pa rin sa likod. Madali rin daw matanggal ang peking ICC sticker. Maging ang Food and Drug Administration namili ng mga laruang susuriin para malaman kung may taglay itong nakalalasong kemikal. Kung nagpositibo raw ang mga laruan sa heavy metal, maaaring kumpiskahin ang mga tinda at ipasara ang establishmento. Nagpaskil na rin sila ng listahan ng mga suggested retail price para sa mga Noche Buena item na makikita rin sa official website ng DTI o di kaya ay maaaring itanong sa kanilang hotline. Alam mo, mahirap lang kunwari mga bibili ng toys, di ba ngayon Pasko?
Actually, yung mga mamahaling toys, yun okay, sure ka dun eh. Pero paano yung mga bata, yung mga magulang or Wala na silang pakialam minsan dyan eh. halos wala sila. Although yun nga lang, parang actually ngayon lang naman na ano yung awareness natin. Meron pala mga nakakalason na chemical yung mga bagay na. Pero parang kung isipin mo, kung aware ka bilang nanay, ayaw mo bilhin, ano na, books na lang siguro. Tsaka minsan yung may mga nahahalo na rin sa mga kilalang department stores. Meron din. Yun din naman ang nakakitindi. Yun din. Pareho lang. Mas mahal lang. May iba talaga na kita mo naman na yung quality niya ibang-iba. Tapos dumadaan sa test, nagpaparecall kapag may mga known brands. may problema. Yung mga known brands. Make Mga sure known lang siguro na brands. wag ilagay sa bibig ng mga anak nyo kasi may baka magkaroon ng lead poisoning. Pero it takes a certain amount kasi Yes. also eh. Hindi And basta-basta isa exposure. pagkatay na siya. Oo, and exposure. Subo lang, wag lunukin. Parang ganun. Huwag ka gawin ka. Pag naminok yun, That didn't come out, right? Kabilang sa Proceed, listahan ng mga pinakamalalang airport sa buong mundo. Iibay ko na ang topic. Kaya matapos mabilang sa listahan ng mga pinakamalalang or airport sa buong mundo, eto at napabilang na naman ng Pilipinas sa isang hindi ka nais-nais na listahan. Pang-apat ang Pilipinas sa listahan ng CNBC.com para sa world's 10 worst countries for business. Ayon sa report, takot daw mga dayuhan na magsimula ng negosyo sa ating bansa dahil sa hindi matatag yung sistema ng ating batas, karahasan at red tape sa gobyerno. Kaya naman kahit na maraming minerals ang pwedeng mamina sa ating bansa at marami sa ating mga kababayan na marunong ng wikang Ingles, napipigilan pa rin ng mga dayuhang negosyante at pinipili nila ang mga karating bansa natin. Bumaba rin ang ranggo ng Pilipinas ng 2 beses sa World Bank mula noong taong 2010. Nang tanungin naman ang Malacanang ukol dito, sinabi nilang meron naman daw itong positibong sinabi ang report. Alam daw nilang kailangan pagbutihin ng business processes sa bansa, kaya't pinaghuhusayan daw nila ito ngayon. Samantala, nanguna naman sa listahan ng bansang Venezuela bilang worst country for business. Did it start sa airport? Did it start sa airport? And then, are they parang Yung winning streak natin, no? Are they thinking worst list? Business, People. Parang po ano na lang eh. Uy, pero in fairness Oh, yeah. And Lolong, remember? Pero in fairness, yung sabi nila, bad tayo for business. Pero ang daming foreigners na nag-aasawa ng mga, native, na mga Filipino, para magkaroon ng business dito. Bakit Front ganun? nila. Front nila. So, They want to have businesses here. But the law prevents them to own their that's why they have very Filipinos also. Palitan naman natin ang numero. Mula sa 10, asawa na kayo. gawin na natin 11 ulit. Yan. 11. Yan po ang petsa sa araw na ito. At dahil kakaiba o minsan lang ito mangyari, pinaniniwalaan ring swerte ang date na ito, lalo na pagdating sa tayaan. Yun. Tulad na lang sa mga laro ng PCSO na 3-digit game, 4-digit game at Easy 2 game, kung saan pwedeng ulit-ulitin ang numerong tatayaan mula 0 hanggang 9. At itinuturing na hot number ang kombinasyon na 6 na number 1 na tinatayaan ng mga suki sa loto. Sa dami ng mga tumaya, minsan ay hindi na raw tinatanggap ang kakaibang kombinasyon ng makina sa mga loto outlet. Sold out na ang inilalabas na resulta ng makina o ang ibig sabihin, lagpas na ang limit na taya sa isang kombinasyon. Ayon sa PCSO, Nobyembre 1 pa raw nagsimulang dumami ang taya sa 11-11-11 pero ni minsan daw ay hindi pa ito nananalo. Wala lang. It's a sign. Okay. Minsan may mag-a-add pa dyan mamayang 11:11 a.m. Yeah. May mga ganyan na yan. Kailangan may gawin ka. Di ba mamayang gabi niya, dami mga gimmick, di ba? Mamayang gabi, marami mga gimmick. Pasabahan naman po natin ang mga aksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Nagsalpukan sa motorsiklo at taxi sa panulukan ng Shaw Boulevard at San Miguel Avenue sa Pasig. Tumila po ng 3 sakay ng motorsiklo na agad dinala sa ospital. Yan ang Ronda Report ni Maria Bulaklak Ausente. Maria. Yes, Ivan, bumangga yung isang motorsiklo nga na may 3 pasahero sa isang taxi.